Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa Biyernes, May 16 o sa Sabado, May 17 target na may proklama ng Commission on Elections ang 12 senador na panalo sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng unang balita sa unang hirit, hindi pa tapos ang canvassing ng mga boto at kailangan din daw ng COMELEC ng ilang araw para paghandaan ang proclamation. Target ng COMELEC ngayong araw na makatapos ng 100 Certificates of Canvass o COC mula sa kabuuang 175. May una nang na-canvass na 58 COC kahapon. Ngayong araw rin daw target ng COMELEC na makapaglabas ng unang partial and official results ng botohan. Silipin na natin ang latest sa senatorial race. Wala pa ring pagbabago sa top 12 base sa partial at unofficial tally ng datos mula sa COMELEC media server. As of 10:51 a.m., nangunguna pa rin si Bongo na may mahigit 26 million votes. Pangalawa si Bam Aquino. Pangatlo si Bato de la Rosa, parehong may mahigit 20 million votes. Pang-apat si Erwin Tulfo at panglima si Kiko Pangilinan. Kasunod sina Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano at Camille Villar. Sa ngayon, binubuo ang Magic 12 ni Lito Lapid at Amy Marcos. Nasa 13th hanggang 15th spots sina Ben Tulfo, Ramon Bong Revilla Jr. at Abby Binay. Sunod pa rin sina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador at Colonel Busita. Muli, partial and unofficial po yan, batay sa 97.36% ng election returns na natransmit sa media server. Naiproklama na rin ang iba pang nagwaging alkalde sa ilang lungsod sa Metro Manila. Magbabalik sa Manila City Hall si Isko Moreno na iprinoklamang bagong alkalde ng lungsod. Si Senador Nancy Binay naman ang mauupong bagong alkalde ng siyudad ng Makati. Siya ang ikalimang Binay na magiging mayor ng lungsod. Si Maan Teodoro naman ang papalit sa asawa niyang si outgoing Marikina City Mayor Marcy Teodoro. Unopposed si Mandaluyong incumbent Vice Mayor Menchie Abalos na iprinoklamang alkalde ng lungsod. Muling nahalal sa isang termino si Taguig City Mayor Lani Cayetano. At sa Parañaque, si 1st District Representative Edwin Olivares ang nanalong alkalde. Nagka-landslide sa Tupi South, Cotabato. Patay ang 25 anyos na lalaking natutulog nang rumagasa ang gumuhong lupa galing sa bundok. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar. Nangyari ang landslide kasunod ng ulan sa Tupi ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang ulan ay pawang mga local thunderstorm ayon sa Pag-asa. Ngayong Miyerkules, posibleng muli ang mga thunderstorm. Easterlies ang umiiral sa buong bansa. Uulanin ang halos buong Mindanao at ilan pang panig ng Visayas at Luzon kasama na ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa linggong ito, isang low-pressure area ang maaaring mamuo, sabi ng Pag-asa. Mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo pero inaasang lalapit ito sa Visayas, Mindanao area at Bicol region. Sa kabila ng posibleng ulan, magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon sa ilang lugar. Posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Pili, Camarines Sur, Rojas, Capiz at Butuan, Agusan del Norte. 43 degrees Celsius naman sa Coron, Palawan, Masbate City, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Tacloban, Leyte at Giwan, Eastern Samar. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Pasay at dito po sa Quezon City, maging sa ilang pagbayan at syudad sa bansa. Good news sa mga customer ng Meralco, bababa ang singil ng kumpanya ngayong kasagsagan ng tag-init. Ayon sa Meralco, 75 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ngayong Mayo.
Katumbas siya ng 150 pesos na kabawasan sa monthly bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ng kuryente. Sabi ng Meralco, ang bawas singil ay bunsod ng bumabang generation at transmission charges. Tinangay ng ragasan ng tubig ang mga motorsiklong yan sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Nangyari yan sa kasagsagan ng eleksyon. Kwento ng kumuha ng video, nakaparada sa harap ng Rodriguez Heights Elementary School ang mga motorsiklong inanod. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang dahilan ng biglang buhos ng ulan sa lugar noong Lunes. Arestado ang 2 lalaki sa Marikina dahil umano sa pagbebenta ng iligal na droga. Todo tanggi ang mga suspect na dati nang nakulong sa parehong asunto. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Gabi nitong May 12, araw ng eleksyon, sinugod ng mga operatiba ng Marikina Police ang isang madilim na bahay na ito sa Barangay Fortune. Dito nila na-corner ang 2 lalaking tulak umano ng iligal na droga. Ito pong ating mga suspect ay kabilang po sa Unified Watch List ng PNP at PIDEA, listed po as a high-value individual. Nakumpiska ng pulisya mula sa mga sospek ang 8 pakete ng umano'y shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 85 grams at nagkakahalaga ng 578,000 pesos. Sa Antipolo Rizal daw nang gagaling ang supply ng droga ng mga high-value target ayon sa pulisya. Matagal na po itong talagang minamatyagan at nagsasagawa ng surveillance yung ating mga operatiba, no, sa ating 2 suspect. No? At isa po rito ay residente po ng Marikina at isa po rito ay residente po ng San Mateo, Rizal. Itinanggi ng mga naaresto na nagbebenta sila ng iligal na droga. Di rin daw sila magkakilala. Itinanim lang po sa akin yun. Wala po akong alam dun. Hindi po ako nagbebenta niyan. Gumagamit lang po ako niyan. Hindi po ako nagbebenta ng droga. Hindi ko po hawak yun, hindi ko po sa akin nakuha yun, ma'am. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong si alias Bordek sa San Mateo Rizal noong 2022 dahil sa droga. Gayon din si alias Engol sa Marikina noong 2021 sa parehong kaso. Maharap ang mga sospek sa panibagong kaso ng paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang 10 lalaki kabilang ang 4 na menor de edad matapos umanong mambugbog sa Noveleta, Cavite. Chris, anong dahilan ng pambubugbog? Rafi, initiation rights daw ng grupo ang nasabing pambubugbog na tinatawag nilang 30-second massacre. At ang binugbog naman ng lalaki ay isa sa mga bago nilang miyembro. Sa video, kitang pinalibutan ng ilang lalaki ang isa pang lalaki sa bakuran ng isang bahay sa barangay San Rafael 3. Maya-maya, sabay-sabay nilang pinagsusuntok at pinagsisipa ang lalaki na nasa gitna. Rumesponde sa lugar ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat na humigit kumulang 50 lalaki ang nagtipon sa nasabing bakuran. Ayon sa pulisya, nagpapagaling na sa ospital ang biktima at isa pang biktima rin ng pambubugbog ng grupo. Ayon naman sa 6 na naaresto, lahat sila ay dumaan sa parehong initiation. Hindi raw sila sangkot sa anumang krimen. Maharap sila sa reklamong paglabag sa anti-hazing law. Nasa kustodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development ang 4 na menor de edad na sospek. Samantala, naiproklama na ang ilang nagwaging kandidato sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang dyan si Sandro Barcos na unopposed bilang Ilocos Norte 1st District Representative. Ipinroklama rin gobernador o governor-elect ang kanyang tiyahin na si Cecilia Araneta Marcos. Vice Governor-elect ang pinsan niya na si outgoing Governor Matthew Marcos Manotoc. Muli ring nahalal bilang congressman sa 2nd distrito ng probinsya si Angelo Barba. Ipinroklama naman bilang Pampanga 2nd District Representative si former President Gloria Arroyo na walang kalaban sa posisyon. Nagpalitan naman sa pwesto o magpapalitan sa pwesto ang mag-inang sina Pampanga Governor-elect Lilia Pineda at Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda. Re-elected naman sa Bulacan ang actor-turned-politicians na sina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro.
Ipinroklama naman bilang gobernador si Cavite o ng Cavite si Abeng Remulla. Vice Governor si Ram Revilla Bautista. Habang sa Laguna, ipinroklamang gobernadora si Sol Aragones. Vice Governor-elect ang abogadong si J.M. Karait. Nagbabalik sa pagiging gobernadora ng Batangas si Vilma Santos Recto. Vice-gobernador niya si outgoing Governor Dodo Mandanas. Ipinroklama naman na congressman ang anak ni Vilma na si Ryan Christian Recto sa ika-6 na distrito ng Batangas. Mga mare at pare, bukod kay Manila Mayor-elect Isko Moreno, ilang sparkle artist din ang nagwagi sa kanilang tinakbuhang posisyon sa eleksyon 2025. Kabilang dyan ang anak ni Isko na si sparkle actor Joaquin Domagoso na wagi bilang Manila 1st District Councilor. Isa pang sparkle star, si Jason Abalos, wagi naman bilang board member ng 2nd District ng Nueva Ecija. May mga nakalatag ng plano si Abra Governor-elect Takit Bersamin sa kanyang pagbabalik Kapitolyo. Kabilang sa mga isinusulong niya ang pagresolba sa kaayusan at kapayapaan doon na makatutulong daw sa ekonomiya ng probinsya. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Balik Kapitolyo ng Abra ang mga Bersamin. Nagbabalik gobernador si Takit Bersamin. Ang kapatid na Executive Secretary Lucas Bersamin. Vice-gobernador naman ang kanyang pamangking si Ann Bersamin. Landslide ang pagkapanalo ng magtsuhing Bersamin laban sa mother and son tandem na sina Joy at Kiko Bernos. Isa sa unang ginawa ni Governor-elect Bersamin, tawagan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para magpatulong na maayos ang peace and order sa Abra na may kasaysayan na ng karahasan at patayan. Tulong mo kami, Benji. Ikaw nagpatinong Abra noong 2013. Yes, sabi niya. Si Magalong kasi ang dating hepe ng PNP Cordillera Region na nagpatahimik daw sa Abra noon at ngayon pinuno ng Cordillera Regional Peace and Order Council. Sabi ni Bersamin, kapag naayos na ang seguridad sa Abra, mapapalakas na nila ang turismo rito para sa ekonomiya. Plano rin daw niyang gawing tertiary level hospital ang kanilang provincial hospital sa kanyang unang taon para hindi na raw dumarayo sa Ilocos ang mga Abrenyong nagpapagamot. Ang nanalo namang kongresista ng Lone District ng Abra na si JB Bernos, nakalyado rin ng mga Bersamin, magpapatulong daw kay Executive Secretary Bersamin para mapaunlad ang Abra. Kahit may barila noong botohan malapit sa isang voting center sa Bangged, na ikinasugat ng dalawa, generally peaceful pa rin ang turing ng Abra Police sa eleksyon sa probinsya. Natapos ang eleksyon dito sa Abra na may mataas na voter turnout, 91%. Ibig sabihin, 9 sa bawat 10 rehistradong Abreño bumoto ngayong eleksyon 2025. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa ipinoproklama ang dalawang nanalong kandidato sa lokal na posisyon dahil sa suspension of proclamation ng COMELEC. Isa na riyan si Marikina Mayor Marcy Teodoro na nangunguna bilang 1st District Representative. Suspendido rin ang proclamation ng isa sa mga nanalong konsehal ng ikalawang distrito ng Maynila na si Darwin Sia. Sinuspindi ang kanilang proclamation habang hinihintay pa ang resolusyon na nakabinbin nilang kaso sa COMELEC Anbang. Bukod sa kanila, may 17 iba pang kandidato ang inisyuhan din ng suspension of proclamation. Ito na ang mabibilis na balita. Nagkarambola ang 4 na sasakyan sa tunnel ng EDSA Quezon Avenue. Kwento ng nakabagang bus driver, hindi niya napansin na nakatigil ang dalawang UV Express, kaya niya ito nabangga. Nadamay rin ang isang motorsiklo. 6 ang sugatan ayon sa MMDA. Hinarang ang isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 dahil sa nakita kanyang check-in baggage. Ayon sa Office for Transportation Security, nakita ang isang hugis baril na gamit sa bagahe ng pasahero. Ipinatawag siya para sa manual inspection at doon na nalaman na isa pala itong laruan. Kinumpiska ang laruan at itinurn over sa pulisya. Pinayagan pa rin naman siyang makabiyahe. Ang balita sa unang hirit kay Akbayan Party List First nominee Shell Jokno, ang gusto raw ng kanilang partido ay maging boses ng ordinaryong Pilipino. Ininatag din niya ang mga sektor at programang magiging prioridad nila sa Kamara.
Sa gusto namin ma-address ay yung problema natin sa edukasyon. Edukasyon, Kasi okay. may crisis tayo dyan. Gusto namin mahalin at alagaan ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan. Nandyan yung ating mga manggagawa, ang youth, mga mangingisda, mga magsasaka, at iba pa. And meron kaming program sa bawat sektor. Update naman tayo sa latest sa senatorial race base po sa partial at unofficial tally na datos mula sa media server. As of 11:12 a.m., nangunguna pa rin si Bongo na may mahigit 26 million votes. Pangalawa si Bam Aquino at pangatlo si Bato de la Rosa, parehong may mahigit 20 million votes. Pang-apat si Erwin Tulfo at panglima si Kiko Pangilinan. Kasunod sina Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Pia Cayetano at Camille Villar. Sa ngayon, binubuo ang Magic 12 ni Lito Lapid at Amy Marcos. Nasa 13th hanggang 15th spots sina Ben Tulfo, Ramon Bong Revilla Jr. at Abby Binay. Sunod pa rin sina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador at Colonel Busita. Muli, partial and unofficial po yan, batay sa 97.36% ng election returns na natransmit sa media server. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa GMA Regional TV. May mga naiproklama ng nanalo sa mga lokal na posisyon sa Visayas at Mindanao. Cecil, sino-sino ang ilan sa kanila? Rafi, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagwaging alkalde sa Davao City kahit nakakulong siya ngayon sa kustudiya ng International Criminal Court sa the Netherlands. Papalitan niya sa Davao City ang anak na si Baste Duterte na nanalo namang Vice Mayor. Mananatili namang Davao City 1st District Representative ang kapatid ni Baste na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Hindi nakadalo ang magkapatid na Duterte sa kanilang proklamasyon. Sa 2nd District naman, kongresista ang anak ni Congressman Pulong na si Omar, habang konsihal sa unang distrito ang kapatid ni Omar na si Rigo. Dito naman sa Cebu, ipinuklamang governor si Pam Baricuatro. Tinalo niya ang re-electionist na si Gwendolyn Garcia. Panalo naman bilang Negros Oriental 3rd District Representative si incumbent Pamplona Mayor Janice Digamo. Nakalaban niya si Janice Teves, ang tiyahin ni na dating Congressman Arnie Teves at dating Governor Pride Henry Teves na itinuturong mga sangkot sa pagpaslang kay dating Governor Ruel Digamo, ang asawa ni Janice. Hawak na ng pulisya ang isa sa mga sospek sa pamamaril sa Silay Negros Occidental nitong May 12 araw ng eleksyon. Ayon sa pulisya, nitong Lunes din nang sumuko ang sospek sa Negros Occidental Police. Inihahanda na ang reklamong murder at frustrated murder laban sa kanya. Tinututukan na rin ng pulisya ang paghahanap sa mga kasabwat ng sospek. 2 ang nasawi ng namaril ang mga gunman sa headquarters ng isang mayoral candidate sa lungsod, habang may 7 sugatan. Hindi na humarap sa media ang sumukong sospek nang subukan siyang punan ng pahayag. Mananatiling naka-full alert ang Philippine National Police hanggang bukas, May 15, dahil sa eleksyon 2025. Kahit pa may naitalang election-related incidents, may tuturing daw na mas tahimik ang botohan ngayon kaysa noong 2022. Narito po ang aking report. Nagpakawala ng warning shot sa mga sundalo at pulis sa ilang voting precinct sa Marawi. May nagtipon-tipon daw kasi mga taga-suporta ng isang mayoral candidate kaya kailangan nila itong palayuin. Ayon sa isa sa mga leader ng grupo, nais lang nilang puntahan ang grupo ng kanilang poll watchers na umanay hinaharas sa loob ng voting precincts. Puprotekta po sa bawat mamamayan po. Sana po maintindihan niyo po kami kasi nagkakaroon po ng dayan po. Yun lang po, ang hinihiling po naming mga sibilyan po. Sa kabila ng komosyon, matagumpay na naihatid sa munisipyo ang mga balota. Sa Pualas, Llano del Sur, 5 lalaki ang inaresto matapos manong magpaputok ng baril sa labas ng polling center. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa election gun ban. Ayon sa AFP, 3 ang namatay dahil sa election-related violence sa buong Llano del Sur. Pero unang pagkakataon daw ito na walang naitalang failure of elections sa anumang bayan ng lalawigan. First time nangyari sa Lanao na walang failure of election. So, maganda yung ating nagawa dito ngayon sa election ng 2025. Sana tuloy-tuloy na ito. Sa Maguindanao del Sur, gumamit ng chili spray o alkohol na hinaluan ng dinikdik na sili ang mga sundalo ng 601st Infantry Brigade.
Ginamit nila ito para maawat ang gulo sa pagitan ng mga supporter ng mga kandidato doon. Ito! Ina na pala! Hinaharas kami! Hinaharas kami! Para po sa kapayapaan na hinihiling natin. Manggagaling po yan dapat sa atin. Iusap po tayo. Lahat na po nang tapos na. Dahan-dahan na po na tayo mag-exit. Nagbukas at nagsara rin ng mga presinto na walang naitalang nasawi. Sa pangkalahatan, generally, we can still say, no, as a conclusion na generally peaceful naman, no. Additional proseso yung augmentation, nakatulong yon, nakakontribute yon ng malaki, kaya nagkaroon tayo ng ganitong relatively successful conduct ng election dito sa ating area. Ayon sa PNP, naging maayos ang botohan sa buong bansa. Mas tahimik daw ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Sa kabila ito ng naitala nilang 16 na patay dahil sa election-related violent incidents mula na magsimula ang election period noong January 12, 2025. Wala rin naitalang failure of election sa anumang panig ng bansa. Sa datos ng PNP na nakuha ng GMA News Research, noong 2022 elections, 27 ang naiulat na election-related incidents kung saan 4 ang nasawi. Ayon sa PPCRV, bagamat marami silang natanggap na reklamo, karamihan daw dito ay mula sa mga galit na botante. That's a good indication. People are very passionate and feel very strongly about what they're voting for. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng Pilipinong bumoto sa eleksyon 2025. Sabi ng Pangulo, patunay raw ito na nanaig ang demokrasya sa bansa. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga sumuporta sa iniendorso niyang mga kandidato sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Hindi man daw nila napanalunan ang buong Magic 12, tuloy pa rin daw ang trabaho at misyon. Binati ng Pangulo ang mga nanalong kandidato. Magkakapartido man daw o hindi, sana raw ay sama-samang umusad ng may malawak na pag-iisip at may iisang layunin. Childhood dreams do come true. Ganyan inilarawan ni David Licauco ang experience as house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pag-amin ni David, may hiyaan talaga with the housemates nang pumasok siya sa bahay ni Kuya. Pero eventually, nakabuo rin sila ng magandang relasyon. Newfound friends nga raw ang ilan sa mga housemate. Kahit pa sa outside world na sila magkita ulit. Dahil medyo na-jeta sa loob ng Big Brother house, marami raw food craving si David. Chicken, lahat po ng meat. Yeah. Dahil puro gulay po yung kinakain namin sa loob. At chicharia. Opo. Puro po chicharia, at saka ice cream, saka kanin, lollipop. Yun po eh. Tapos puro sabaw, ganun. Napakasarap po talaga. Pinilahan ng mga senior citizen ang isang pamilihan sa Navotas kung saan mabibili ang 20 pesos kada kilo na bigas. Bukod sa Kaliwa Centers, mabibili rin sa ilang rice retailer na partner ng Department of Agriculture sa iba't ibang palengke ang 20 pesos na bigas. Ang ilang mamimili sa Navotas Agora Complex, hindi ininda ang mahabang pila, makabili lang ng murang bigas. 20 sako ng bigas ang dinala ng DA sa nasabing pamilihan na agad naubos. Pero hindi umalis sa pila ang mga mamimili kaya't namagitan ng lokal na pamahalaan at nadagdagan ang supply. Ito na ang ikalawang araw ng pag-roll out ng murang bigas ng DA. Pagkatapos ng botohan at bilangan, nakatutok naman ngayon ang ilang LGU sa pagtatanggal ng campaign materials at sangkaterbang basura. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. 2 araw na ang lumipas matapos ang eleksyon at ang eksena ng mga lokal na pamahalaan ngayon, paglilinis ng sangkatutak na eleksyon paraphernalia gaya ng mga posters. Sa Marikina mula kahapon, abala ang mga tauhan ng barangay-barangka sa paglilinis at pagtatanggal ng mga eleksyon paraphernalia gaya ng mga tarpaulin at poster ng mga tumakbong kandidato. Sangkatutak daw na posters ang kanilang nakokolekta. Aabot daw sa 30 sako ang dami ng posters na kanilang natanggal kahapon. Nakalahati raw nito ang isang dump truck na nag-pick up ng kanilang mga basura. Target daw nila na tanggalin ngayong araw ang mga poster na kailangang akyatin dahil nakasabit sa mga linya ng kuryente o matataas na lugar.
Actually po, sobrang dami talaga ng mga tarpaulin, ng mga nakasabit, yung billboard, then yung mga nakasabit lagay sa pader. Sa mga billboard po, ma'am, mahirap talaga dahil gagamit pa po kayo ng martilyo, ng pliers, ng hagdanan. Meron po kasi tayo mga nakasabit like sa mga wirings natin sa may poste. Yun po ang susunod namin trabaho ngayon. Puspusan din ang pagbabaklas at paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa Pagadian, Zamboanga del Sur, tambak din ng basura ang naiwan sa isang paaralan matapos ang botohan, di lang sa loob ng polling precinct. Sandamakmak na campaign material din ang naiwan sa mga pader at puno. Nagsimula na rin ang mga Tagalawag, Ilocos Norte sa pagbabaklas ng campaign materials. Ilang grupo ang nagtulungan para i-recycle ang mga mapapakinabangan pa. Nag-clearing operations din ang Iloilo City General Services Office sa mga naiwang campaign paraphernalia, sabay paalala ng lokal na pamahalaan sa mga kandidato na tumulong sa pagbabaklas ng posters. May panawagan ang grupong Eco Waste Coalition. Ito ay simbolo, no, at panawagan sa ating mga kandidato sa nasyonal at lokal, no, na maglinis na, no. Ito na yung araw na kailangan ay ang lahat naman ng focus nating lahat ay sa paglilinis at pagtanggal ng lahat ng election paraphernalia. Manalo at matalo, maglinis po kayo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula na kahapon ang pagtanggap ng COMELEC sa mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato, mga partido at party list. Ayon sa Commission on Elections, lahat ng kumandidato sa eleksyon 2025 ay kailangang mag-file ng kanilang SOSE. Nanalo man o natalo o nag-withdraw ng candidacy basta't nakaabot sa pagsisimula ng campaign period. Ang hindi makakapagpasa ng kanilang SOSE ay pagmumultahin o maaaring hindi makaupo sa pwesto. Sa June 11, 2025, ang huling araw ng pag-file ng SOSE. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang lalaki sa Oton, Iloilo matapos pagsasaksakin ng sarili niyang ama. Natagpuan ang bangkay ng 36 anyos na biktima sa isang kanal sa Barangay Santa Rita. Ayon sa pulisya, umamin sa mga kaanak ng suspek na siya ang pumatay sa kanyang junior. Hinuli ng pulisya ang suspek na tumangging magbigay ng pahayag, pero hindi na raw siya sasampahan ng reklamo ng kanilang mga kaanak. Itutuloy raw ni Pope Leo XIV ang social media presence ng Pontifex account. Pontifex po ang handle na gamit ng Santo Papa sa X o dating Twitter. Sa ngayon, nakapangalan pa ito bilang archive ni Pope Francis. Pero sabi ng Vatican, dito rin makikipag-communicate ang bagong Santo Papa, pati na rin sa kanyang official account sa Instagram. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda para sa inaugural Mass kay Pope Leo XIV. Itinakda na yan sa May 18 sa St. Peter's Square. Sa May 21 naman, haharap ang bagong hirang na Santo Papa sa general audience. May pa-warm welcome ang Sparkle GMA Artist Center sa kanilang stars na sina Josh Ford at Winwin Marquez mula sa kani-kanilang journeys. Si Josh nagbalik outside world matapos lumabas sa bahay ni Kuya nitong May 10. Napamahal sa maraming fans si Josh bilang survival lad ng United Kingdom sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kabilang sa sumalubong kay Josh ang ilang naging co-stars niya sa Maka. A welcome fit for a queen din ang salubong kay Winwin Marquez na may solid performance sa Miss Universe Philippines 2025 nitong May 2. First runner-up si Winwin sa nasabing kompetisyon at nanalo rin ng maraming special awards. Nagkaroon ng Carabao Race sa Barangay Cabu sa Cabanatuan City. Nasa 60 kalabaw ang sumali mula sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija at mga karatig probinsya. Pasasalamat daw yan ang mga magsasaka para sa kanilang magandang ani. Nakapag-uwi ng 15 hanggang 25,000 pesos ang winners sa magkaibang categories.
Matapos ay proklama ang ilang nanalo sa eleksyon 2025, ano nga ba ang panawagan ng mga botanteng nagluklok sa kanila sa pwesto? Alamin sa balitang hatid ni James Agustin. Pasado alas 4 pa lang na madaling araw nagsisimula na ang biyahe ng jeepney driver na si Catalino sa rutang UP Campus SM North. Sa taas daw ng presyo ng produktong petrolyo ngayon, maswerte na kung makapag-uwi siya ng 500 pesos hanggang 700 pesos. Kaya panawagan niya sa mga nanalong kandidato ngayong eleksyon. Sana makisabi naman sila na babaan nila yung presyo ng gasolina. Para naman kami maginhawa rin sa biyahe kasi sa tumal nga ng pasahero ngayon, para mayroon din kaming maiuwi na sapat din sa pamilya namin. Ganyan din ang tingin ng taxi driver na si Tony, na 12 oras kumakayod araw-araw para maitaguyod ang kanyang pamilya. Dapat yung pangangailangan, yung tulad ng gasolina, ganyan, mga bigas, bilihin. Ang empleyadong si Kimberly 2 beses kailangan sumakay ng jeep mula sa Bagong Silang sa Caloocan para makarating sa kanyang trabaho sa Cubao, Quezon City. Alas 3 pa lang daw na madaling araw ay gumigising na siya para hindi malate dahil pahirapan ng pagsakay. Yung MRT dito, senior high school pa lang po ako ginagawa na to. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin po siya tapos. So sobrang traffic, ang hirap po lalo po sa akin na nagkatrabaho. Kahit night shift po ako, ang hirap pa rin po sumakay. Tapos ang dami pong nangyayari, may mga jeepney, phase out, so hindi na rin po natutuloy. So for me, kailangan talaga bigyang action na yung transportation ng mga tao. Hiling naman ng minimum wage earner na si Rowena mabigyang prioridad ang sahod ng mga manggagawa. Sana tumaas pa yung sahod ng mga kailangan dahil tumataas din ang bilihin. Yung sa mga senior, sana pagtunan din nila ng pansin para mas kailangan din ng mga senior. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng ilang aberya, iginit ng Commission on Elections na nagampanan ng mga Automated Counting Machines o ACM ang trabaho nito sa eleksyon 2025. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa 17 minuto ni Luis sa loob ng presinto kung saan siya bumoto, 10 minuto ay naubos lang sa paghihintay sa sinusundan niyang botante na hindi maipasok-pasok ang balota sa makina. Sabi ng mga electoral board, kung madumihan ang balota, hindi na binabasa ng ACM. Ultimo si Pangulong Bongbong Marcos, sa ikalawang pag-feed lang pumasok ang balota. Problemang maraming beses naranasan sa buong bansa. May mga bumarang balota tulad sa Naga City at may ilang nag-iwan na lang ng shaded na balota at ipinasuyo na lang ang pagpasok nito sa electoral board dahil sa tagal ng pag-aayos sa makina tulad sa Batangas. Pero giit ng COMELEC, nagampanan ng mga automated counting machine ang trabaho nila. Kung noong 2022 elections, halos 2,000 vote counting machine ang pinalitan dahil sira na. Ngayon nasa 311 lang at dahil lang sa minor issues ayon sa COMELEC. Pinalitan naman ng mga ito para hindi na maantala ang botohan. The ACM and the automated election system performed well. In fact, more than our expectations. Nagpakalat kami ng 16,000 contingency machines. And yet, 311 lang yung nagamit. So ganun po kaganda ang performance ng ACM. Sabi pa ng COMELEC, kahit naman daw bago, hindi ibig sabihing wala ni isa rito ang magkakaaberya. To me, thus, foreign object. Lilinisin lang sana yan yung scanner. Pero ang sabi nga namin, kung magtatagal pang linisin, palitan na natin. Sa inisyal naman na assessment ng election watchdog na Lente, nagampanan naman ng ACM ang papel nito sa botohan at bilangan. Pero maibibigay lang daw nila ang kanilang full assessment pagkasagawa ng random manual audit kung saan mano-manong bibilangin ang ilang balota at ikukumpara sa mga binilang na boto ng makina. I think it's a good direction na dapat naman talaga ready tayo for contingencies. Hindi naman talaga 100% yan in terms of equipment. But I guess the contingency plans are actually working right now. Para sa Miro Systems, maliban sa minimal technical issues, maginhawang na idaos ang 2025 elections. Naging standard na nila ang naganap na eleksyon dahil natugunan agad lahat ng mga issue na nagresulta sa uninterrupted voting. Sa natanggap nilang report, mas mabilis ang pagboto dahil sa kanila anilang mga makinang PWD friendly, mas kaunting kaso ng paper jamming at mas mabilis na processing. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa puntong ito, makakausap natin si Ana de Villa Singson, ang tagapagsalita ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Magandang umaga po. Good morning ho. Opo, naroon pa rin yung election violence, may mga makinang pumalya, may mga botanteng hindi makita yung kanilang pangalan sa listahan. Pero ano po yung overall assessment nyo sa election 2025? Well, mas parang overall, we'll come up with our final report, pero qualitative lang ho ito ngayon. Parang mas mapayapa siya kesa sa election in 2022. There was no failure election like in failure of elections in any area in the Philippines, katulad din ho ng 2022. At parang base sa mga reporta sa amin, there were less incidences of violence, lalong-lalo na ho sa Barm at saka sa Maguindanao, kung saan palaging there's a concentration of violence during elections, no? In terms of the machines, meron hong mga complaints, yun madalas mga complaints sa amin is after feeding 3 ballots, it will stop or nadudumihan and it would stop. Pero nare-resolve naman po yun ng mabilis kasi parang mas malakas ang technical support ngayon versus in 2022. Like, pag may nagre-report ho dito, may taga-COMELEC ko sa aming command center, pag tumatawag ang mga tao, ine-escalate namin kaagad sa COMELEC. At ang COMELEC naman, ine-escalate agad sa field. At parang lahat naman ng tinawag sa amin, naayos, natugunan, maliban sa isa. Oo, maliban sa isa sa may Dato Odin, pero okay na rin yon. 3 p.m. naka-start na rin sila na mag-vote sa Basilan. So, lahat ng pinasok na complaints dito, natugunan ho ng NSTP at ng COMELEC. Kasi may COMELEC rin po dito. So, in-escalate niya agad sa field. Tapos, yun sa vote counting machine ho, meron hong naiibang comments na pumasok dito na hindi ever namin na-encounter ever since nag-start ang automated elections in 2010, no? Marami hong report na pumasok from different parts of the country, from voters and also from our own coordinators. Sinasabi nila na yung machine parang, ito yung reports yung machine parang nagbilang ng mas marami ng na-shade. Kunwari, mayor, nag-shade ako ng isa, tapos 2, naging overvote. Ibig sabihin, more than 1 ang nabilang ng machine. Now, we have to be very careful. We have to tell you very clearly that these are reports. These are, we don't know if they're facts because wala kaming nakikitang balota. So, makikita naman natin kung if there's area of concern kasi meron tayong random manual audit kung saan magbubukas ng 763 balota sa 763 precincts. Tapos ipagkukumpara yung manual na evaluation sa transmitted, pareho ba? Opo. So, yun ang isang kaiba-ibang na napansin mo namin sa election na ito. Naiparating nyo na po ito sa COMELEC, itong concern na ito? We have not given our final report to COMELEC, but meron mga taga-COMELEC po dito. Sa lahat ng feedback ng pumapasok sa aming command center, through our call center and to coordinators, we did give it to the COMELEC representatives who were here. At ano naman po yung pinaka-na-impress kayo ngayong election 2025? Mabilis po yung transmission. I think that's very impressive because like 66% na at around 8:30 p.m. pa lang. So after 1.5 hours, nakaabot na ng 66% ang transmissions nakikita sa COMELEC server. Lamang, yung problema, habang nandun na siya sa COMELEC server, wala pa po sa mga server namin. Kasi may 5 organizations na may servers rin. Hindi pa po rin namin nakita. But natugunan rin yon. We started receiving data at around 9 p.m. po. And then after that naman, we've been getting data. As of now, we already have transmissions worth 97.28% po. Obviously, marami po pong kailangan i-improve dito sa ating makina. Pero pagdating po sa mga botante, meron ba kayo napansing improvement? Oh, you know what? This is a pattern. Kaiba-iba rin to ha. Based on our estimations, we think the voter turnout was 80.27. And that's very good because it's a midterm election. Okay. That presidential election ho in 2023, umabot siya ng 83%. So, less than 2% ho ang gap. Usually, mas malaki ho yung difference kung midterm. And so, excited ho at taong bumoto. Tapos, sa mga pictures na pinapadala ng mga coordinators nationwide during election day, as early ho as 7:15, mataas pa ho yung araw, ang dami na hong pumipila. So people were excited to vote. Usually kasi, ang nakikita namin in the past elections, people would vote, yung peak ho, nangyayari between mga after 2 p.m. Sa hapon na, oho.
Ngayon, ang aga-aga pa, sobrang haba ho ng mga pila. So excited ho yung mga voters. Okay. Sana po masustain yan sa mga susunod na Sana eleksyon. po. Yes. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you so much. Ana de Villasingson ng PPCRV. Libo-libong individual ang nanatili sa evacuation centers dahil naman sa pagputok ng bulkang Canlaon at may ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Go ahead, Eileen. Tibok patuloy na minmonitor ang mga aktibidad ng bulkan. Patuloy ang pagbabantay ng tibok sa aktibidad ng Canlaon matapos itong pumutok kahapon ng madaling araw na nagbisita sa asphalt sa ilang lugar sa paligid nito. Sa ngayon ay wala namang naitalang bagong pagbuga ng abo na may kasamang usok sa bulkan, ngunit hindi pa rin inaalis ang posibilidad na muli itong pumutok. Sa huling tala ng DSWD, 1,711 na pamilya o 5,472 na mga individual na nananatili pa rin sa evacuation center sa bayan ng La Castellana, La Carlota City at Baguio City sa Negros Occidental. Karamihan sa mga ito mahigit 3 buwan na nasa loob ng evacuation. Ngunit wala nang nadagdag sa pagputok ng bulkan kahapon. Patuloy naman ang paghahatid ng tulong sa mga ito, kagaya na lang food at non-food items. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mount Canlaon. Patuloy pa rin na ipinagpapayo ng health authorities sa mga apektadong residente na magsuot pa rin ng face mask at umiwas sa mga outdoor activities laban sa banta ng asphalt. Rafi? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Update naman tayo sa bilangan sa National Board of Canvassers sa Manila Hotel. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, nagpapatuloy nga po ang canvassing dito sa National Board of Canvassers. Dito na ginagawa po dito sa The Tent Manila Hotel. At Rafi, 58 na po na Certificate of Canvass ang nabilang at wala pa ito sa kalahati nung kabuang bilang ng 175 na COC na dapat bilangin. Sa 58 po na na-canvass kahapon at ngayong araw ay kasama na dyan yung mga boto mula sa iba't ibang bansa. Sa lokal naman ay pumasok na yung Baguio, Ifugao, pati yung local absentee voting, Batanes, Navotas City, San Juan City, Las Piñas City, Bataan, Mandaluyong City, Camiguin, Lapu-Lapu, General Santos City, Zambales, Muntinlupa City at Catanduanes. Ayon po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ay gusto nilang targetin na makapag-canvass ng 100 na COC ngayong araw na ito. Kung matutupad po yan, halos makukumpleto na nila yung 175 na COC na kailangang i-canvass. Pero Rafi, 6 na COC pa dito sa lokal mula sa mga probinsya ang hindi pa pumapasok at inaantabayan na ng NBOC. Samantala, sinabi po ng COMELEC na posible pa rin na sila po ay makapag-proklama ng 12 senators sa Biyernes o kaya ay sa Sabado at doon naman po daw sa party list ay kailangan nila ng mas mahabang panahon kasi kailangan munang pumasok yung kabuang bilang ng boto bago nila makwenta yung 2% na nakamit na mga bawat isang party list na papasok po dito sa eleksyon. At Rafi, maidagdag ko na lamang na pinapaalalahanan po ng COMELEC yung mga teachers natin na makipag-ugnayan na sa local COMELEC sa kanilang lugar para po sa kanilang honorarium dahil sa pagsisilbi sa nagdaang eleksyon. Yan muna po, Rafi, ang pinakahuling ulat mula dito sa NBOC sa Manila Hotel. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kaya Rafi, di ba sabi nila kapag sawa ng gawin ng isang bagay, itigil mo na. May hugot, Pero para sa isang nanay sa Marikina, parang hindi optional yung tumigil. Airwalker pa more kay Marivic Obina. Sinubukan daw niya ito habang nagpapalipas oras sa isang playground. Nasubukan naman daw ni Marivic ang iba pang exercise sa playground kaya na di siyang nag-airwalker kahit first time niya. Napasobra nga lang ang pag-swing ni Marivic kaya hindi na niya alam kung paano hihinto. Buti na lang to the rescue ang kanyang mister at pamangkin. Ang videos ni Mommy Marivic mahigit 6 million na ang combined views online. Uulit man o hindi, si Marivic sa airwalker, abay, walang duda na siya ay trending! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.